Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Kanina pa naiilang si Andrea sa katahimikang namamagitan sa kanila ni Misael mula nang bumaba sila ng burol. Napakaseryoso ng mukha ng binata at halatang malalim ang iniisip nito. Ilang ulit na niyang gustong itanong kung ano ang bumabagabag sa isipan nito, ngunit pinipigilan siya ng takot, baka piliin nitong manahimik at huwag magsabi. Kinasusuklaman ni Andrea ang pagtanggi. Ilang beses na siyang nasaktan noon dahil sa paulit-ulit na pagtanggi ni Eric. Noon, natutuhan niyang tanggapin iyon. Ngunit iba si Misael. Hindi niya yata kakayanin kung minsan man ay tanggihan siya nito. So, sabihin mo sa akin, Misael. Marahan niyang simula. Bahagya siyang nilingon ng binata. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa iyong pamilya. Ang dami mo na kasing alam tungkol sa akin, pero ikaw wala ka pang naikukwento tungkol sa sarili mo. Huminga ng malalim si Misael bago nagsalita. Ang mama ko ay isang masipag at mapagmahal na asawa at ina. May-ari siya ng isang pastry shop sa Market. Mayroon din akong nakababatang kapatid na babae na ngayon ay naninirahan na sa Amerika kasama ang sarili niyang pamilya. At ang papa ko naman. May bakas ng hindi maipaliwanag na emosyon sa mukha ng binata nang banggitin ang ama, tila galit, tila pagkadismaya. Hindi ko na alam, marahan ngunit mariing sambit niya. Mataas ang respeto ko sa papa ko noon. Bukod sa mga akademikong tagumpay niya, marami siyang nagawang labis kong hinangaan. Siya ang naging inspirasyon ko para magsikap sa pag-aaral. Nakita ko rin kung gaano siya kadedikado sa trabaho, sa asawa at sa amin ng kapatid ko. Ngunit nagbago ang lahat nang malaman kong may ibang babae siya. Nagtatagis ang mga bagang ni Misael. Napatakip si Andrea sa bibig. May ibang babae ang papa mo? Nahuli mo ba sila? Umiling ang binata. Hindi, kinompronta ko siya minsan, ngunit mariin niyang itinanggi. Ipinakita ko sa kanya ang mga mamahaling regalong nakita ko sa kanyang study room, noong minsang naghahanap ako ng mga librong kakailanganin ko sa trabaho ko sa France. Sinabi niyang galing lamang daw iyon sa isa sa kanyang mga estudyante. Propesor ang papa ko. Pero hindi ako naniwala. Sinong estudyante ang magbibigay ng mamahalin at imported na regalo sa guro niya? Sinabi mo ba iyon sa mama mo? Maingat na tanong ni Andrea. Hindi, wala akong sapat na ebidensya. At higit sa lahat, hindi ko kayang makita ang mama kong nasasaktan. Mahal na mahal niya ang papa ko. Ilang beses ko siyang inobserbahan. Hindi naman siya nagbago ng pakikitungo sa mama ko. Kaya naisip ko, baka nagkamali lamang ako ng hinala. Pagkatapos noon, umalis na ako papuntang France. Doon na nagsimula ang agwat namin ng papa ko. Napapansin kong ginagawa niya ang lahat para maibalik ang loob ko, ngunit mahirap nang ibalik ang tiwala. Sa tuwing nakikita ko siya, bumabalik sa isip ko ang lahat ng natuklasan ko. Hindi ko na iyon maalis sa isipan ko. Napahinto si Andrea sa paglalakad. Pakiramdam niya itinatamaan siya ng bawat salitang binibitawan ni Misael. Paano kaya kung nangyari iyon kay Eric? Parang gusto niyang ipagpasalamat na hindi siya pinatulan noon ni Eric. Kung nagkataon, magiging sanhi rin siya ng pagkasira ng isang pamilya. At siya rin ang sisisihin ng sarili kapag nawala ang respeto ng anak ni Eric rito dahil sa kanyang ginawa. Habang pinagmamasdan niya ang likod ni Misael, bigla niyang naramdaman ang matinding pagnanais na yakapin ito at sabihing magiging maayos din ang lahat. Na kahit talikuran pa ito ng buong mundo, mananatili siyang tapat sa tabi nito. Tapat? Ngunit nagsisinungaling ka sa kanya ngayon, bulong ng konsensya niya. Muling sinalakay ng guilt si Andrea. Noon, hindi siya karapat-dapat kay Eric dahil may asawa ito. Ngayon, hindi pa rin ba siya karapat-dapat kay Misael dahil sa kasinungalingan niya? Marahil hindi. Huminto si Misael at nilingon siya. May problema ba? Nakangiting umiling si Andrea. Muli siyang naglakad, ngunit wala pang 3 hakbang ay napatili siya ng malakas matapos matapilok. Napaupo siya sa lupa. Agad siyang nilapitan ni Misael. Andrea, ayos ka lang ba? Tumango siya at nagtaas lamang ng hinlalaki.
Tinulungan siya nitong tumayo, ngunit napangiwi siya nang mapansing na bali na ang takong ng kanyang sandalyas. Okay lang ako, pero yumuko siya at tiningnan ang kanyang mataas na takong na hindi na niya maapakan ng maayos. Kinuha ni Misael ang sandalyas at sinuri. Hindi na ito maaayos ngayon, sabi nito bago napailing. Hinubad nito ang sariling sapatos at inilapag sa harap niya. Isuot mo ito. Ha, hindi maaari, agad niyang tanggi. Kung ayaw mo, sagot nito bago umupo ng patalikod sa kanya, sumakay ka na lang sa likod ko. Ha! Bahagya siyang nilingon ni Misael. Pumili ka. Hindi kita hahayaang maglakad ng nakapaa. Palubog na ang araw at mahihirapan tayong bumaba kapag dumilim. Napabuntong hininga si Andrea. Sige, isusuot ko na lang ang sapatos mo. Ngumiti si Misael, tila nakahinga ng maluwag. Kinuha nito ang kanyang sandalyas at ito na ang nagbitbit. Nauna si Misael sa paglalakad, inaalalayan siya sa mga bahaging madulas at delikado, lalo na't naging maputik ang daan dahil sa ulan kanina. Nang bahagya ng pumantay ang daan, biglang si Misael naman ang napasigaw. Misael! Sigaw ni Andrea. Hawak nito ang kaliwang paa nang lumingon siya. Ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang makitang may dugong tumutulo mula sa talampakan nito. May hinugot itong matalim na bagay mula roon at lalong dumugo ang sugat. Misael! Kumirot ang puso ni Andrea nang makita ang sakit sa mukha nito, kahit pilit nitong tinatakpan ng ngiti. Ayos lang ako. Tara na, sabi nito habang binabalot ng panyo ang sugat bago muling maglakad. Naaawa si Andrea habang pinagmamasdan ang binatang paika-ika ang lakad. Hinubad niya ang sapatos at hinabol ito. Misael! Huminto si Misael at humarap sa kanya. Iniabot niya ang sapatos nito. Isuot mo ito. Nagtaka ang binata. Nang hindi ito agad kumilos, lumuhod si Andrea sa harap niya. Kung ayaw mong isuot ang sapatos mo, papasanin na lang kita. Kailangan mong... Hindi niya na ituloy ang sasabihin nang biglang tumawa ng malakas si Misael. Napatulala siya rito. Hinaplos nito ang kanyang buhok. Napakakulit mo talaga, munting Andrea. Isinuot ni Misael ang sapatos at muling lumuhod ng patalikod sa harap niya. Tara na, yaya nito. At buong puso siyang sumakay sa likod ng binata. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama noon. Maaaring magkaroon ka ng kahit gaano karaming sapatos. Ngunit bihirang-bihira ang lalaking hindi lamang handang bilhan ka o pahiramin ang sapatos, kundi handang pasanin ka kapag ikaw ay napagod o nasaktan, kahit pagaano kahirap ang daan. Kapag nahanap mo ang lalaking iyon, huwag mo na siyang pakakawalan. Sapagkat siya ang lalaking handang masaktan, basta't makatiyak lamang na ligtas ka. Napangiti si Andrea at isinandig ang ulo sa likod ni Misael. Sa wakas, natagpuan ko na siya, Papa. Sa susunod na kabanata, masusubok ang katapatan ni Andrea kapag ang isang lihim mula sa kanyang nakaraan ay unti-unting lumantad. At sa harap ng katotohanan, kailangang pumili si Misael kung alin ang mas matimbang, ang tiwala o ang takot na muling masaktan. Kaya abangan natin,